Hello, hi mga nay! Kamusta po kayo? Tanghali na nagising si mama kasi day off niya ngayon. Pero ang totoo, nagising siya kasi maingay kami. Kaya bumangon na lang siya kasi hindi na siya makatulog sa ingay namin. Ayaw ko na nga, nakakapagod pala, ipapasok ko na lang kay mama. Back to me daw po, guys. Kala ko pa naman siya na yung magbo-voice over. Yung pala, mapapagod din agad. Anyway, katulad yan ang sabi ni Kuya Bon, day off ko nga ngayon. At tuwing day off ko na nga lang ako, halos nakakapag-film. Kapag ka may pasok kasi, halos wala na nga rin akong time. Lalong-lalo na pag pang umaga yung schedule ko. Kita nyo naman, sino ba namang hindi magigising at dito nga sila naglalaro sa may labas ng kwarto. At hindi lang basta-basta yung laro nila ha, eto nga't Beyblade. Syempre pag gumulong sa planggana yan, talaga namang ang ingay. Anyway, nag-asikaso nga rin ako agad pagkagising ko dahil alam niyo na pag day off, marami nga tayong gagawin. Una ko nang inasikaso itong binanlawan ni Bossing kasi ito pa yung nilabhan ko nung nag-day off ako nung Friday at sa ngayon ay Monday. Nung Sabado ay halos hindi nga ako makagawa dahil straight nga ang schedule. Tapos kahapon naman Sunday walang pasok si Bossing kaya siya ngayon nagbanlaw nito. Ang bilin ko talaga sa kanya banlawan niya lang kasi magkaiba nga kami ng style sa pagdadowny. At hindi rin naman siya maalam sa pagdadryer kahit napakadali lang yan talaga namang ayaw niyang matutunan kaya ako nakakawang magdadryer basta banlawan niya. At eto na nga kaagad ang hinarap ko ngayong umaga para maisampay na rin agad siya. Ikaw, tunyari ka rin dyan. Nahan niyo ako. Wala nang makainin.
Habang nagsasampay nga ako ay napansin ko na medyo malinis dito sa aking pinagsasampayan. Yun pala ay naglinis nga si Bossing kahapon. Kung naaalala nyo sa part na to, dati ang dami kong pananim. Kaya nung nilinisan nga to ni Bossing, naisip ko na pwede ko naman siguro tong pagtaniman ulit. Kaya kapag nagkaroon talaga ng time, ay lilinisan ko na diretso at lalagyan ko nga uli ng mga pananim. Namimiss ko na rin kasi talagang mag-harvest. Lalong-lalo na namimiss ko na rin na yung meron akong maraming tanim. Pagka wala akong pang-ulam, dito nga lang ako kukuha. Pagkatapos ko magsampay, syempre dito nga ako sa aking paboritong tambayan. Magkakape lang muna sandali para naman meron akong ulit lakas. At ititake ko na rin tong opportunity na to para makapagpasalamat sa aking mga masusugid na followers sa Facebook. Maraming salamat kasi kahit na palaging late upload, ay talaga namang sinusubaybayan niya pa rin ng aking mga video. At higit sa lahat, sa patuloy na dumadami kong subscribers sa YouTube. Hindi ko talaga alam kung paano kayo dumadami, pero maraming salamat po sa pag-subscribe sa akin. Sana po ay nasisiyahan naman kayo sa panonood ng mga video ko at hindi kayo nai-stress kasi naman hindi na ako nauubusan ng labahan. Pansin nyo din ba na bawat video ko hindi ako nawawalan ng nagwa-washing o kaya nagbabanlaw? Kasi naman kasama talaga yon sa aking daily routine. Hindi ko naman kasi talaga kayang biglain yung paglalaba gawa ng medyo malayo nga yung tubig dito sa amin. Buti sana kung naandito lang yung tubig kahit umaga o gabi ako maglaba at araw-arawin ko yun ay talaga namang okay lang sa akin. Pero kapag ganitong nag-iigib pa at kailangan mo pang maglakad ng medyo malayo para lang makapaglaba ay nako, hindi kakayanin ng katawang lupa ko. Anyway, pagkatapos ko magmuni-muni sa pagkakape, eto nga't nagluto na rin ako ng sinaing at naglinis na rin ng isda. Wala nga palang pasok si Kuya Vilt ngayon. Gawa ng meron daw meeting yung kanyang teacher at modular nga sila ngayon. Eto nga pala mga nilinis ko na isda ay yung nabako ni Kuya Vilt kagabi. Kailangan na rin talaga mag-asikaso dahil maya-maya ipapasok na rin si Kuya Von. Pagkatapos ko magluto, pinaliguan ko muna at binihisan si Kuya Von para kapag dumating niya yung service niya at hindi pa siya tapos kumain, papupuntahin ko na nga din. Sinusubuan ko lang din naman sila habang kumakain kasi nga para mas madali. Kapag ganito pumapasok kasi at sila lang nagsusubo mag-isa, medyo matagal nga sila kumain. Maya-maya nga lang din dumating na yung kanyang service at pagkaalis nga niya, natulog naman kami ni Bunso at ni Kuya Vilt. At yung pagka-uwi nga ni Kuya Von hindi ko na nga rin namalayan dahil nakatulog ako. At pagkagising ko nagaya nga ako manguha kami ng mangga dahil medyo masama nga yung aking lalamunan. Sabi ko kakain nga muna ako ng maasim dahil meron nga akong ginawang bagoong at sa tansya ko pwede na nga yung lutuin. O diba, alam na, inaantok tapos gusto ng maasim. Ano sa palagay nyo? Oh, wag na kayo mag-overthink kasi ako nga hindi naman nag-overthink Hindi lang talaga maiwasan na magpuyat, lalo na sa trabaho namin. May schedule din kasi yung pasok namin. Tapos pag uwi o kaya bago pumasok talaga namang gagawang gawaing bahay. Alam niyo naman na kapag prone sa puyat mas madaling ang kapitan ng sakit. Kaya medyo makati yung lalamunan kaya kakain nga ako ng maasim. Lo, ba't ka defensive? Nag-explain ka kaagad dyan. Abay, syempre, uunahan ko na yung mga Marisol at Marites. Alam nyo naman. Ako nga hindi ko alam yung nangyayari sa buhay ko. Pero sila, tanungin mo, alam na alam. Huwag kayo mag-alala at si Bossing ang umaayaw. Ayaw niya na daw munang dagdagan at sumasakit ang ulo niya. Partida 3 pa lang yan Napapakamot na siya sa hindi makati. Tsaka huwag kayong mag-alala kapag meron naman kayong unang-unang makakaalam. Syempre, ipapost ko kaagad yung PT. Alam ko namang yun lang ang inaantay nyo Pahihirapan ko pa ba kayo? Uy, char lang. Pinapasaya lang naman kita. Alam ko namang ngingiti-ngiti ka ngayon. Anyway, pagkatapos naming manungkit dito sa punong hindi naman sa amin, umuwi na nga rin kami para makapagluto na ng bagoong at nang makakain. Ang lakas ng loob hindi naman pala kanila yung puno pero may dalang panungkit. Don't worry, nagpaalam naman kami sa puno bago kami manungkit.
Pagkatapos namin kumain, nag-asikaso na nga rin ako dito sa labas. Kanina kasi, wala talaga akong energy at natatalo ng antok. Kaya ngayon na nakatulog na ako, eto nga't gagawa na uli. Inuurong ko nga lang yung mesa dito sa may gilid para kahit pa paano magkaroon nga ako ng isa. Dahil yung lagayan ng plato sa loob ilalagay ko na nga rin dito sa labas. Nung mailabas ko yung nakapwesto dito ng lagayan ng plato, nilabas ko na nga rin tong mesa. Nasira na nga din to dahil inanay na yung dalawang paa. Gagawan na lang daw to ni Bossing ng kapalit kapag ka nagkaroon kami ng gamit. Nilabas ko na nga to para medyo lumuwag din kami dun sa kwarto. Ganta muna siya pansamantala at saka ko na nga lang siya aayusin. Dahil gabi na naman at pagoda na naman ang nanay. At maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Dito ko na nga po muna to tatapusin. Till next video po. Thank you for watching.